Bakit napapadalas ang pagre-repost ng ex ni Chris Lawrence ng photos with him? Tama ba ang hinala ng ilang fans na gusto niyang bawiin si Mr. B? Ano-ano nga ba ang posibleng dahilan kung bakit niya ito ginagawa? Pag-usapan natin sa video na ito, mga ka-star. Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. Pinoy sa TV, this is home. Simula noong mag-decide si Katrina Halili na maging friendly kay Chris Lawrence, noong January 26, birthday ni Katrina Halili ay napansin ng mga netizens na napapadalas yata ang pagre-repost ng ex ni Chris Lawrence at ina ng kanyang bunsong anak na lalaki na si Lyric. Ang ex nga na ito ni Chris Lawrence na si Mary Joyce na nanay ni Lyric ay nag-post ng photo na kasama si Chris noong February, noong March, at some other months, at recently nga, a day ago, ay muli itong nag-post. So, iba't ibang hinala at spekulasyon ang naglaro sa utak ng mga tao. Hindi lang ngayon, maging sa bawat post niya, ay talagang hindi nakakalagpas sa mapanuring mata ng mga solid fans ng KKK. Meron din tayong malinaw na opinyon kaugnay sa ginagawang pagre-repost ni Mary Joyce. At bilang isa sa mga fans ng KKK, hindi ako naniniwala at nag-aalala na may layunin si MJ or Mary Joyce na bawiin si Mr. B. Well, mga ka-star, personal opinion natin sa bagay na ito. Isa na ring panawagan para sa ating mga kapwa KKK fans, mga ka-star. Wala po tayong dapat ikabahala. Secured po yung pagmamahalan ng ating Mr. and Miss B. Matagal ng panahon nilang pinag-isipan ang lahat. Nagkaroon na sila ng mga iba't ibang relationship. At sa tagal ng kanilang pag-iisip, ay finally naisip nilang si Kat at si Chris, silang dalawa, ang meant to be. Sila yung match ang personality, sila yung sinisigaw ng puso ng bawat isa. Hindi na tayo dapat matakot sa mga simpleng post ng ex, mga ka-star nitong si Chris Lawrence. Maganda na po yung kalagayan ni Chris and the Kat. Sa ex, kay Mary Joyce, huwag po tayong mabahala. In fact, dapat pa nga po tayong maging considerate, dapat tayong maging maawa. Why? Kasi katulad din natin, fans din to. Tayo nga diba, excited tayong makipost about Chris and Kat. So maybe siya ganun din. Mga posibleng dahilan ng patuloy na pag-post ni Mary Joyce ng mga larawan nila ni Chris Lawrence. Sa kabila ng matinding bash mula sa mga tagahanga, lalo na ang KKK family o ang solid fans ni na Chris Lawrence, Katrina at Katie, may ilang makatwirang anggulo at psikolohikal na posibleng nag-uudyok kay Mary Joyce upang ipagpatuloy ang pag-repost o pag-post ng kanilang mga lumang larawan. Una, keeping the memory. Ibadong ala-alang nakaraan. Bilang dating magkasintahan, maaaring para kay Mary Joyce ay walang masama sa pag-alala sa mga panahong naging bahagi ng buhay niya si Chris. Ang mga larawang ito ay bahagi ng kanyang personal na kasaysayan na maaaring ituring niyang simpleng pagbabalik tanaw ng walang anumang malisyosong intensyon na manira o mangagaw. Pangalawa, pangangalaga sa co-parenting o professional connection. Kung sila man ay mayroong pinagsamang responsibilidad, tulad ng anak, ang pagpapanatili ng mga ganitong larawan ay maaaring paraan ng pagpapakita ng maayos o sibilisadong relasyon bilang magkaibigan sa kasalukuyan. Pangatlo, paghuhugas kamay o pagpapakita ng katotohanan para sa kanyang sarili. Minsan, ang mga taong nakakatanggap ng batikos ay nag-aakalang ang patuloy na pagpapalabas ng mga ordinaryong larawan ay magpapatunay na walang issue sa kanilang panig. Pangapat, rights to freedom of expression. Maaring para sa kanya, ito ay paraan ng pagpapakita ng kalayaan sa kung ano ang gusto niyang i-post sa sarili niyang social media accounts. Panglima, epekto ng atensyon at algoritmiya ng social media. Sa mundo ng social media ngayon, ang engagement, pati na ang mga komento, bash at shares, ay nagbibigay ng mataas na visibility. Kahit negatibo ang reaksyon ng mga tagahanga, ang atensyong ito ay maaaring nagpapatuloy dahil sa pag-uusap na nililikha nito sa internet. Maaaring nais niyang patunayan na may karapatan siyang maglabas ng sarili niyang mga alaala nang hindi diktahan ng kungko, lalo na kung pakiramdam niya ay hindi naman labag sa batas o sa tamang asal ang kanyang ginagawa. Hindi niya to ginagawa bilang gusto niyang agawin, bilang may personal intention pa siya. Well, I think matagal na to naka-move on. Siguro more on keeping the memories na lang na para ma-save niya. Siyempre, para nakikita din nila. Ni-lyric, mga ka-star, na silang dalawa, yung relationship nila before. Just keeping the memory, I think, for the sake of lyric, mga ka-star. Other than that, I don't think may other personal agenda pa. In my own opinion, mga ka-star, possibly honor and
Why? Siyempre, kung tayo nga proud na proud to, kina Mr. B, pagka may achievement, how much more siya, di ba? Kasi nga, tatay siya ng anak, di ba mga ka-stars? So, naiintindihan natin bilang tatay ng kanyang anak is magiging proud din ito si Mary Joyce sa achievement ni Chris Lawrence ngayon. Another reason sa tingin ko mga ka-star is ride. Oh, nag-ride. Bakit? Sikat ngayon si ang KKK family, di ba? Sikat. So, bakit? Alam natin content creator din po ito. Hindi po masama yung ginagawa niya. Kasi tayo nga ang dami-dami pong relate dyan. Daming content creator or digital creator, ang dami-daming YouTuber na sumasakay po sa algorithms ng KKK mga ka-stars. Kung tayo may rights na ganun, wag naman natin ipagkait doon sa mami ni Lyric na maki-content din. So, I think right niya yun. Kumbaga, yun na lang naman yung happiness niya. For as long as wala namang, I think hindi naman talaga ma-offend dito si Kat mga ka-star. Dahil remember, hindi naman sana nagkaroon ng another girl si Chris Lawrence kung hindi din dahil kay Katrina. Dahil madalas niyang hinihiwalayan ito. Alam nga naman maghintay ng 60 years. Diba? Mabuti na nga lang kapalaran na lang nagdala sa kanila pabalik. So, dapat nating maintindihan. Another thing mga ka-star, I think legacy. Nakaka-proud sa part niya and gusto niya lang makita rin Lyric pagdating ng araw na ito pala, pinupost naman ni Mami kasi sa ngayon, legacy din na once upon a time, naging bahagi ang isang Chris Lawrence ng buhay niya. Pero other than that, sabi nga ni Katrina, past is past, diba? And kapwa ko fans ng KKK, huwag tayong mabahala. Walang threat, hindi mababawi si Chris. Dahil in all aspect, alam natin yung katotohanan, nag-decide na si Chris kung sino ang para sa kanya forever and ever. So, magtiwala na tayo doon. Hindi na yun magbabago kasi matagal na niya na pinag-isipan yan nila Chris, na si Katrina talaga. Ang mahalaga na lang doon is, once upon a time naging kanila si Chris Lawrence, minahal sila, pinansin sila. And that talaga, memories, ay iti-treasure nila yon at wag nating tanggalin sa kanila yon yung rights na yun na i-treasure yung mga personal memory nila. So for as long as wala naman sinasagasaan, hindi naman naninira, okay na tayo mga ka-star. Let's move on. Hayaan natin sila. Hayaan po natin silang maging happy. Rights nila yon. Basta tayo, patuloy nating susuportahan ang KKK. Di ba mga ka-star? Huwag tayo ma-stress sa iba. Maging happy na lang tayo para dito sa KKK. Yun yung opinion ko mga ka-star. If you have opposite reaction regarding this, nasa inyo naman po yan. You're free to comment. So tama ba ang mga netizens o ang mga fans na gustong bawiin si Chris Lawrence? Sa tingin nyo, mga ka-star, comment your opinion. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload, mga ka-star. Huwag palampasin. Ikaw naroroon ngayon kabayan, Pinoy Star TV. This is home.